Alright mga amigos, kahapon nga po humakot na katakot-takot na pambabash na naman si referee Tony Weeks dahil sa another premature stoppage na ginawa nito sa laban ni Virgil Ortiz Jr. at Frederick Lawson, kung saan sa loob pa lamang ng first round ay inawat agad nito ang laban. Matatadaang noong Mayo ng nakaraang taon na bash na rin itong si referee Tony Weeks dahil sa mabilisang pag-awat din sa naging laban naman po ni Ismael Barroso at Rolly Romero. Kahapon nagpaliwanag si referee Tony Weeks kaya daw niya inawat agad ang laban ni Virgil Ortiz Jr. at Frederick Lawson. Aniya, he stopped the bout because he saw Lawson's eyes roll into the back of his head. Umikot daw ang mata o parang tumirik daw mga amigos kaya niya agad inawat ang laban. Pero ngayong araw may paliwanag na naman si referee Tony Weeks kaya niya tinigil ang laban ng mabilisan. Aniya, what the public didn't know that prior to the fight, they did a brain scan on him and it came up that he had an aneurysm. And they did a test again and the same aneurysm came up. Another doctor was brought in and gave him the same examination and he tested negative for the aneurysm, so they cleared him to fight. So ayun daw po mga amigos, bago pala nabigyan ng go signal lumaban nitong si Frederick Lawson, dalawang beses pala itong na-scan na mayroon siyang aneurysm. Kaya naman nung nakita natin kahapon mga amigos na sunod-sunod na yung atake ni Virgil Ortiz Jr. bagamat nakasalag naman po itong si Frederick Lawson at hindi pa talaga tinatamaan ng mga solido, pero dahil napag-alaman nga pong meron siyang aneurysm, so parang sinasabi po ni referee Tony Weeks na yun ang nagtulak sa kanya na mabilisang awatin ang laban. Samantala sa iba pang balita mga amigos, WBO and Lineal Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez may paliwanag naman po kung bakit umatras si Ryan Garcia kay Devin the Dream Haney. Ani Teofimo, that's the Mayweather effect. It's a smart move. He needs to carry a belt because belts do matter in terms of the percentage we get. So ayun nga po mga amigos, ibig sabihin kaya lalabanan muna ni Ryan Garcia itong si Rolando Rolly Romero upang makuha po yung WBA belt para kapag naipaghatian or naipagnegosasyon laban kay Devin Haney, tulad nga po ng sinasabi ni Teofimo Lopez, makadaragdag po sa porsyento ng hatian kay Ryan Garcia yung pagkakaroon ng world title. Pero dahil nanalo po itong si Ismael Barroso kahapon kontra kay Ohara Davies, ang dating WBA number 1 contender o mandatory challenger, mukhang kakailanganin ng Golden Boy Promotions magpadulas kay Ismael Barroso. Kailangan nilang bigyan ng step aside money yan kung gusto nilang ikasaagad ng Rolando Romero versus Ryan Garcia with WBA title on the line. Pero ang tanong, papayag kaya si Ismael Barroso? Yun ang malaking katanungan dyan. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.